Sa Valenzuela, isang lalaki ang nakatikim ng talim ng peligro nang siya ay makursunadahan at masaksak. So, bali yung pasyente mayroong tama sa bandang likod. Ang tawag namin doon, suprascapular area. Napakalaki ng sugat niya eh. So, pag mga ganun, ang unang kinoconsider natin, pwedeng tinamaan yung baga. So, immediately, binital signs natin. So, nung dumating 90-60, acceptable pa naman yun. May pumuntang isang kakilala, kinato kami na sinabi, Aling Susan, nasaksak yung anak niyo. Nagulat ako. Nakita ko yung anak ko nga na sumisigaw siya, Mami, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Yun, itinakbo na namin. Ang bali pinaka-complain lang niya is hirap huminga. Bukod pa dun sa masakit sa sugat. Fatal yon kasi kung pasyente ay hindi madala sa isang hospital, pwedeng ikamatay niya yon. Eventually, yung hirap sa paghinga niya, dahil dun sa pneumothorax, palala ng palala yon. Hanggang sa yung affected lungs niya, totally collapse na yun. Ilan taon na ba yung pasyente niyo? Dadala pa natin sa X-ray na. Base sa x-ray natin, inabot yung baga. Kumbaga pinasok niya yung chest cavity. Nakita nga natin doon mayroong may pneumothorax ang tawag namin noon. Ibig sabihin ng pneumothorax, yung baga, lumiit siya, nag-collapse dahil doon sa hangin na pumasok. Yung hangin kasi sa labas, mas mataas yung pressure kumpara sa loob ng chest cavity. So ang tendency, pag nagkaroon ka ng sugat, ang hangin sa labas papasok. So, ma-overcome yung pressure ng loob ng chest cavity to the point na tutulakin niya yung baga na lumiit. Magiging epekto nun sa pasyente, may hirapang huminga. Parigoy, tinamaan yung baga mo ha. Lagyan ka ng tubo. Doon sa skin, nagtulok tayo ng lidocaine. So, yun na yung pinaka-anesthesia. Pero yung sakit talaga, usually kasi yung local anesthesia, hindi naman yun totally, wala kang mararamdamang pain. Mayroon ka sigurong mararamdaman, mababawasan yung pain, pero hindi 100%. Oo, wala kang mararamdaman eh. Kumbaga mababawasan lang talaga. So, ang ginawa natin para may re-expand natin yung baga ulit, para mapalabas yung hangin na nasa loob, nilagyan natin ng tubo sa tagiliran. So, closed tube thoracostomy ang tawag doon. Lakasan mo loob mo, anak. Lakasan mo loob mo. Kapag mo sige po sa pulis mo natin, namin. Malis na yan? Next procedure, so yung antibiotic, magbibigay naman tayo ng antibiotic, kailangan ng anti-tetanus. Usually yung tubo, kinabit natin kanina, usually 2 to 3 days kung well-expanded na yung baga. Kasi may mga series pa ng x-rays yan para ma-check mo kung fully expanded na eh. Tinanggal natin yung tube ngayon, isang day siya mag-stay sa hospital, okay na, uwi na siya the following day. Kumbaga may 1 day observation na wala na yung tube. Follow up siya sa OPD, usually pinapabalik after 5 days para naman dun sa wound.
Hindi ko po talaga siya kilala eh. Nagulat na lang po ako, bigla akong sinaksak. Siguro trip po. Ngayon po, medyo okay na po. Naka-recover na po. Nung pagkatapos ko po lumabas ng ospital eh, binalik po ako dahil para daw po sa check-up ulit. Inaano ko lang na sa lalong madaling panahon, sana mahuli na yung mga bata na nang matigil na po ang karasan dito sa lugar ng T. De Leon. Maraming pong salamat. Saka sa ospital po at saka yung mga nurse, napakababait po nila. Talagang hindi po sila nagpapabaya sa mga serbisyo.